Reyes. Severino Reyes was born on February 11, 1861. Severino Reyes, noted playwright, writer, dramatist, and acclaimed as one of the giants of Tagalog and Filipino literature in the early 20th century, was born in Santa Cruz, Manila. Reyes was famous for writing mga kwento ni Lola Basyang, a series of fairy tale stories told by Lola Basyang, an old woman with load full of ancient stories stuck in her ancient baul. Reyes was also regarded as the father of Filipino plays due to his contribution in the arts and literature. One of the most cited and famous plays that he created was the Zarzuela, Walang Sukat, or No Wands, which tackled the bravery and dedication of the Katipuneros, or the local revolutionary army of the Philippines during the late years of the Spanish occupation. Severino wrote a total of 58 plays, of which 3 were in collaboration with Maestro Tolentino, who wrote the music Walang Sukat, Angkalupi, and Martinez de la Patria. His other well-known plays were Mindamora, Huling Pati, Luha ng Kagalaran, Filochi, and Ang Bagong Fausto. With the advent of the movies in the Philippines, the popularity of the Zarzuela declined. So Don Severino finally gave up playwriting and devoted his time to writing stories for Liwayway, the Tagalog magazines that he founded in 1902. He was its editor-in-chief until his death on September 15, 1942. His surviving children are Pedrito Reyes and Cristita Veda de Revilla. Buod sa pamagat na walang sugat ni Severino Reyes, si Julia at ilan pang mga kababaihan ay nagbuburda ng mga panyo na iaalay nila para sa kanilang minamahal. Inialay naman ni Julia ang ibinoburda niya para sa kaniyang malayong pinsan na si Tinyong. Nakalagay sa kanyang ibinoburda ang ANF o Antonio Narcisco Flores na siyang buong pangalan ni Tinyong. Bumisita si Tinyong sa bahay ni Julia. Si Aling Juana na ina ni Julia ay tutol sa pag-iibigan nila Tinyong at Julia. Nais ni Aling Julia na mapangasawa ng kanyang anak si Miguel na pamangkin ng Kura Paroko. Si Miguel ay mayaman ngunit mangmang. Dumating si Lucas sa bahay ni Julia upang iparating kay Tinyong na dinakip ng mga Kastila ang ilang Pilipino kasama na si Kapitan Ingo na ama ni Tinyong dahil sila ay pinaghinalaang rebelde. Dali-dali namang pumunta si Tinyong kasama ang kaniyang ina na si Kapitana Putin, si Julia, Aling Juana at ilan pang kababayan. Sila ay pumunta sa kwartel sa Bulacan kung saan ikinulong ang kaniyang ama. Nang sila'y makapasok na sa kwartel ay nalaman ni Tinyong na 7 sa mga ikinulong ay patay na at ang kaniyang ama ay naghingalo na dahil sa pagpapahirap ng mga prayle sa mga ito. Nakita ni Tinyong kung paano unti-unting nalagutan ng hininga ang kaniyang ama. Sinumpa niya na ipaghihiganti niya ang kanyang ama at bibigyan ng katarungan ang pagkamatay nito, samantalang si Kapitana Puti naman ay hinimatay at hindi nakayanan ang nangyari sa kaniyang asawa. Sa gitna ng pag-aalala sa ina, pagdadalamhati para sa pagkamatay ng ama at ang pagmamahal kay Julia ay mas minabuti pa rin niyang umalis upang ipaghiganti ang ama at para ipagtanggol ang kanyang inang bayan sa kamay ng mga Kastila. Ayaw mang pumayag ni Julia sa pag-alis at paghihiganti ni Tinyong ay umalis pa rin ito. Lumipas ang 1 taon, ngunit wala pa rin kahit isang sulat o balita na natatanggap si Julia galing kay Tinyong. Siya'y labis na nag-aalala. Patuloy pa rin siyang sinasabihan ng ina na tanggapin na ang kasal na ninanais ni Miguel. Napilitang sumang-ayon si Julia sa kagustuhan ng kaniyang ina, ngunit hinihintay pa rin niya ang pagbabalik ng kaniyang tunay na minamahal na si Tinyong. Sumulat siya kay Tinyong upang ipaalam ang magaganap na kasal at ang nais ni Julia na mailigtas siya nito. Ipinahatid niya ito kay Lucas.
Kalungkutan ang bumakas sa mukha ni Tinyong nang makuha niya ang sulat galing kay Julia. Sinasabi nito na pumanaw na ang kanyang ina at sinabi rin sa sulat ang tungkol sa magaganap na kasal. Humingi ng tulong si Tinyong kay General Leon Villa at sumumpa ito na siya'y tutulungan upang si Tinyong ay maipakasal pa rin kay Julia. Hindi na nakagawa pa ng sulat si Tinyong dahil biglang sumugod ang mga makabibi. Sinabi niya na lamang kay Lucas na iparating kay Julia na siya ay babalik na. Ipinarating naman ni Lucas ang sinabi ni Tinyong na siya'y babalik na. Pagkalipas ng 1 linggo ay nakatanggap ng liham si Julia galing kay General Villa na nagsasabing pumanaw na si Tinyong. Labis na kalungkutan ang naramdaman ni Julia sa nabasang sulat at tuluyan na rin siyang pumayag sa kagustuhan ng kanyang ina. Dumating na ang araw ng kasal ni Miguel at Julia, ngunit bago magsimula ang kasal ay inanunsyo ni Lucas ang pagdating ni Tinyong na buhay pa ngunit tila mamamatay na. Hindi natuloy ang kasalan dahil kailangang mangumpisal ni Tinyong bago pumanaw. Ibinulong ni Tinyong sa pura paruko ang kanyang kahilingan na ikasal muna siya kay Julia bago siya tuluyang mamatay. Pumayag naman si Aling Juana at Miguel dahil alam na nilang matutuloy pa rin ang kasal ni Julia at Miguel dahil mamamatay rin si Tinyong at magiging balo si Julia. Ikinasal nga sina Tinyong at Julia. Biglang tumayo si Tinyong sa kaniyang kinahihigaan upang ipakita sa lahat na wala siyang sugat.